Mga kababayan, sinisisi ng gobyerno ni NIWIM ang mga DDS vloggers and mga Duterte personalities, okay, mga identified na Duterte supporters, mapa-vloggers man, katulad ko na nagla-live, nagva-vlog, nagvi-video, or mga nagsusulat lang, nagba-vlog, no? Even yung mga mga nasa media pero nagsusulat, nasa print media nagsusulat, tapos maka-Duterte. Yan, sinisisi nila lahat yan. Lalo kapag identified ka na Duterte supporters or kayo, tayo raw ang may kasalanan kung bakit siya bumagsak sa survey. Or lumagapak ang kanyang score ngayong nangangalahati na siya. Makakatatlong taon na si Marcos Jr. Pero si VP Sara na mahal pa rin ng, di ba, ng mga Pilipino. Kahit na ini-impeach nila, pinagbibintangang nagnakaw, pinagkakaguluhan pa rin si VP Sara. Nasa Ormo kanina, di ba? So, pumasok sa isang mall, pinagkakaguluhan ng mga mall goers. So, Niwi Junior, wala ka naman kasing ginawang maganda sa Pilipinas. Tapos sasabak mo pa sa giyera. Ginigipit mo pa ang mga kritiko mo, lalo na kapag identified na Duterte supporter. Talagang lalagapak ka nga. Hindi naman alam mo, kahit ipapatay mo pa ang Noisy 37, ipakulong nyo pa, gipitin nyo pa, di ba? Kulamin nyo lahat na gawin nyo, patahimikin nyo man ang Noisy 37 or yung mga identified na Duterte vloggers. Ang dami ng vloggers sa Pilipinas. I think wala man sigurong kinakandak pa na survey, pero ang Pilipinas yata ang may pinakamaraming vloggers aside from the US. Ay kahit sa ang probinsya may mga vloggers, mga comedy ang content, patawa, mukbang, kung ano-ano pa, no? Yun, kung hindi man politics, di ba? Kung hindi man politika ang content, kung ano lang, kikay-kikay lang, di ba? O kaya tourism, fini-feature yung kanilang lugar. Ang daing vloggers sa Pilipinas, mga tour, mga local tours, o kaya mga vloggers na Pinoy na nangingibang bansa at ganun ng content. Libo-libo ang vloggers sa Pilipinas. May mga vloggers na abogado, may vloggers na doctor, di ba? Si Doc Willie Ong vlogger nga rin. Napakaraming vloggers. At nung binitbit nyo si PRRD papuntang dahig or kinidnap nyo, ang daing mga vloggers na hindi naman politics ang content, pero nagsipagsalita. Right? Nagpahayag ng kanilang frustrations. Kaya kahit pulbusin nyo, dikdikin nyo pa ang mga identified ng DDS vloggers, may lulutang, may lilitaw. Okay? Vloggers pa lang ng Facebook ang tinatarget nyo. Iba pa ang vloggers ng YouTube. May mga vloggers pa sa TikTok. May mga nag-i-Instagram. Ang ex kasi baluarte ng mga dilaw at pink at ng mga woke. So wala kayong maasahan. Pero ayun nga, kahit ubusin nyo kami, may mga lilitaw na mga bagong vloggers. Ginagawa lang siguro nila to para sindakin at sinisisi nila kami. Pero ang totoo niyan, palpak talaga si Ngiwi Junior, okay? So eto nga po, nagnangangap-ngap na naman si Auntie Claire kanina. Alam nyo, kapag kami sablay sila, ang sinisisi nila either si Pangulong Duterte, either ang mga DDS, di ba, ng mga vloggers, or fake news daw, mga purveyors daw ng fake news, o kaya naman Pogo. Di ba? Pag may mga kidnapping, Pogo agad ang akusasyon. Di ba? May nakidnap, pinapatay, Pogo raw. Associated sa Pogo, gusto nila palabasin si Duterte ang mastermind niya kasi si Duterte ang hari ng Pogo. In fact, ang hari at reyna ng Pogo, alam niyo na kung saan nakatira. Sa Palacio de Polvoron. Okay? At ang kanilang mga allies. So, ito kanina yung post. Actually, post ito ng Paulo Duterte page or yung page ng anak ni Pangulong Duterte. Hindi raw sila apektado talaga. Pangulong Marcos hindi apektado sa ratings ng survey, tuloy lang ang trabaho. Hindi po nababahala ang Pangulo sa anumang ratings sa survey. Ang Pangulo kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya. Anong kanyang trabaho? Magpapatuloy saan? Sa pagnanakaw? Nagtatanong lang. Anong trabaho niya? Wala kami nakikita. Anong ginawa? Ayun, dumalaw kay Nora Honor. Kulang na lang, dumalaw ng Vatican para makiramay sa Santo Papa.
Eto nga po ang sabi, ang decline daw ng ratings ni BBM ay kasalanan daw po ng mga fake news or purveyors ng fake news. Bogus social media accounts threaten PH democracy, warning ng mga lawmakers. Oy? So mga peke na social media accounts ang banta sa kalayaan ng Pilipinas, ganon? Ito yata yung sinasabi ni Sas na dapat mag-live nga talaga, no? Kaya nga nagla-live ako paminsan-minsan sa Facebook para mapatunayan na hindi bogus ang account ko, kundi totoo, di ba? Na actual na account ko ang Maui Spencer. Oh, kasi baka gumawa sila ng mga parang clone or kunwa-kunwarian halimbawa na page ko, Maui Spencer din, o kaya kunwari ang page ni Sas, ni Ate Maharlika, and then ipapamass report nila yung mga legit na accounts namin, yung totoong accounts namin, and then ang matitira yung mga ginawa nilang peke. Or maybe gagawa sila ng mga fake news na articles at palalabasin lang kami yung nag-post nun base sa mga ginawa nilang peking accounts namin. Okay? Gusto talaga nila kaming ibagsak. Kasi dahil nga purveyor daw kami ng fake news. Alin ang balita na peke na isiniwalat namin sa aming accounts? Na siya ay inutil? Bakit? Hindi siya inutil? Na siya ay mambubudol? Na siya ay tamad? Na siya ay kurakot? Saan napupunta ang pera? Utang ng utang. Walang infra. Yung ayuda hindi naman umuubos ng trillion, billions lang naman ang ayuda. Saan napunta yung iba? Baka naman nasa offshore accounts na mga kababayan, baka nasa crypto na. Inilagay na ng klepto sa crypto. O kaya naman binitbit na, baka dala-dala ng babaeng ahas pagpunta ng Dubai, o kaya sa kung saan-saan man na pwedeng bitbitin. Nagpupunta rin yan dati pumunta yan ng, di ba, nagpupunta ng US, pumunta rin ng UK, and yung kanilang eroplano, hindi naman chine-check yan. Right? Hindi naman inaalam kung ano ang laman. Malay nyo, may lamang bangkay. Or may lamang mga gold bullions. Or may lamang pera. Wala tayong kamalay-malay. Diba? So, sinisisi kami, as purveyors daw kami ng fake news. Basta Duterte yan eh. Pag Duterte, pag identified Duterte personality ka, purveyor ka raw ng fake news. Basta kinikriticize mo si NgiWM, purveyor ka raw ng fake news. Oh. Kaya daw siya bumaksak sa rating, kasalanan daw namin. Baka kasalanan mo dahil inutil kang talaga. Okay? Sabi nga ni Kuya Jason sa mga kababayan. Tungkol kaya saan yung fake news na sinasabi ni Aling Clarissa na nagpababa sa trust and approval ratings ni Bonget? Yun ba yung tungkol sa ulat ng pagsinghot umano ng Pangulong Marcos ng pulburon or white powdery substance? Kasi peke daw yun. Peke daw yung pulburon. So alin nga? Yun ba yun? Isa ba yun? Ito pa. Yun ba yung tungkol sa report na may malubha siyang sakit at sinasabing hindi magtatagal ang kanyang buhay? Ay dumudugo na yung gilagid eh. Dumudugo rin daw ang ilong. Ngumingiwi na. Nangingitim, lumulunga, namamaga, natutuyot, di na maintindihan. Pero may lakas naman siya kaninang pumunta sa burol ni Nora Honor. Malay naman natin. Yun ba yung tungkol sa sinabi ng kanyang ate Amy na nalilihis ang landas ni Ading Bonget? Di ba sinabi ni Amy, nalilihis ng landas, nalilihis ang landas sa papanong paraan sa paggamit ng pinagbabawal na pulburon? Fake news ba yun? Galing sa bibig ni Amy? Oh, yun ba yung tungkol sa hinala ng marami na siya ang nag-utos sa pagkidnap at pagdala kay FPRD sa ICC sa The Hague? Okay, kung hindi siya, so malamang si Ahas. Right? Yung babaeng ahas ang may kagagawan. Kasi according to Attorney Glenchong sa vlog natin kagabi, nagdadalawang isip naman talaga si Ngiwi at saka si Tambi na ipabitbit si PRRD noong March 11, noong nakaraang buwan. Lagpas isang buwan na mga kababayan na nakidnap ang dating Pangulo. Nagdadalawang isip naman daw. So, sino ang, di ba, ang
Anong tawag sa ganyan? Pangahas, talipandas, at kung ano pa man, na nagpabitbit kay PRR, di ba lamang yung babaeng ahas. At ang inutusan, di umano, according to Atty. Glenchong, ay si Marbil at saka si Lucas Bersamin. Si Atty. Glenchong may sabi niyan. So yung kanyang executive secretary na si Lucas Bersamin at saka si Marbil ang inutusan ng ahas. Yun ang sabi ng Atty. Glenchong. Ayun ba yung balitang nasangkot sa drug-related death, nahuli at nakulong ang asawa niya sa Hollywood, California, USA? Yun ba yung sinasabi yung fake news, Auntie Claire? Yun ba yung fake news ni WM na yung asawa mo isangkot dun sa namatay? Bakit hindi yan ang malaking tanong. Nakiramay ang Liza Tanas na yan sa burol kanina ni Nora Honor. Pero hindi siya nakita sa burol nung namatay na kasama niya sa US. Sa US namatay, sa Beverly Hills Hotel ba yan? Iniuwi ang bangkay sa Pilipinas, hindi siya nakiramay. Ina mo. Kung hindi mo siguro dinala yan sa anemika, baka buhay pa. Tapos hindi namin nabalita ang nakiramay ka. Nasaan ka? Nasa US ka pa? Nung ibinuburol yon? Pag uwi mo, nalibing na. What? 'Di ba? Konsyensya mo yun eh. Ano kayang ginawa nila, no? Ay billionaire yung family na yun. Ano kayang pampalubag loob? Gaano kaya kalaking pampalubag loob ang ibinigay para tumahimik na lang yung pamilyang yun? Ano? Kaloka. Oh. Yun ba yung tungkol sa gumuhong depektibong tulay sa Isabela na pinaglaanan niya ng bilyones na pondo? Bakit fake news ba? Eh, gumuho naman talaga yung tulay. Tamo yung mga may infra nga, tapos isisisi pa nila kay Pangulong Duterte yun kasi panahon pa daw ni Pangulong Duterte yun. Eh, sa panahon mo nga tinuloy-tuloy, bakit nagiba ang tulay? Bagya na nga may pagmalaki yung ganda ng tulay na yun sa panahon mo tayari at nadadaanan na, nagiba naman. Oh? Magtitiwala pa kayo pag nagpagawa ng housing, baka mamaya isang uga, guho lahat. Dinaig pa ang, 'di ba, ang Chatuchak building sa Thailand na guho. My God. Mag-ingat kayo pag may infra yan. Day, mag-ingat kayo dyan sa Pilipinas. O yung, ano ba, o yung tungkol sa pagtalikod at pagkala sa alyansa ng bagong Pilipinas ng kanyang mga kandidatong senador na sina Amy Marcos, Camille Villar, si Tolentino tumatalikod na rin. Si Manny Pacquiao, na-vlog ko na kagabi. Si Bong Revilla tumatalikod na rin. So fake news ba yan? Ay inendorso ni VP Sara yung dalawang babae, si Camille at saka, kung tumatalikod, Auntie Claire, kung tumatalikod ni WM sa bagoong alkansya or alkansya ng bagoong Pilipinas mo ang yung mga senatorial candidates, ibig sabihin, nawalan din sila talaga ng tiwala sa iyo na may papanalo mo sila. Usually kasi kung sino yung kandidato ng incumbent, yun ang nananalo. Katulad ni Tatay Digong, naipanalo, 'di ba? Naipanalo niya si Bato, si Bongo, at kung sino-sino pa, walang background yun as politicians na ipanalo niya. Kasi incumbent si PRRD noon. Siya ang nasa posisyon. Siya ang may kapangyarihang makiusap sa taong bayan na iboto niyo ang aking mga kandidato. Bakit niwi? Hindi mo kayang i-persuade ang mga Pilipino ngayon na iboto ang mga kandidato mo. Ba't nagtatalunan sa bangka mo? Paalis. Palabas. Di ba? Isa lang ang ibig niyang sabihin. Hindi kaming mga vloggers ang dahilan kung ba't kami ang sisisihin nyo? Ay palpak kayo, ang dahil yung kapalpakan. Nasaan yung 5,500 flood control projects? Ba't biglang ako, pagkatapos ng tag-init na ito, pagkatapos ng buwan ng Mayo, paparating na ang buwan ng Mayo, eleksyon, magtatag-ulan na naman, mag-ingat-ingat kayo dyan sa kamay nila, pagbalik ng krimen, pagbalik ng korupsyon, paglala ng baha. Kasi mga tamad ang mga politiko, hindi iniintindi ang kalinisan ng paligid nyo dyan, deadma. Yung kanilang flood control projects pala na yan, source lang pala ng corruption din.
Siyempre paglalaanan ng malaking budget ang mga flood control projects ng iba't ibang lugar, hindi lang Maynila, eh, wala namang ginagawang paraan para mapigil ang baha. Baha pa rin ang baha 'pag umuulan, ibig sabihin napupunta lang sa bulsa. May pa-dredging-dredging kunwari, hukay-hukay na palalalimin ng ilog, palalalimin ng kung saan mang babagsak ang tubig. Hindi yan hindi ganyan ang paraan. Simulan niyo sa reforestation, pagbabawal sa mga mining diyan para hindi bumabagsak ang lupa sa kapatagan, 'di ba? Reforestation, ang illegal logging diyan, Diyos ko ang lala-lala, lalo na sa Rizal, Bulacan, kung saan pa man. Balik korapsyon, 'di ba? Kung nagnanakaw ang taas, nagwawalang hiya ang nasa ibaba. At hindi lang po mga politiko pinag-uusapan natin dito, lahat gagawa ng kawalang hiyaan. Balik ang mga negosyo ng mga sindikato kasi nga hindi takot sa nakaupo dahil nga inutil at walang pangil. Agree ba kayo mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.